Anong mensahe ang kailangan malaman o marinig ng mga Taurus sa buong buwan na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung mapanoorin ang sun, moon at rising sign kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Kaya lang puro court cards pala to. Anong direksyon ito? Wala tayong bida ha, kasi maraming tao eh. Ay, lahat pala sila ay court cards. Ito, akala ko 2 of Wands. Page pala to. So, lahat sila ay court cards. Kung lahat, energy na nga lang kasi mahirap kung iisa-isahin ko pa yung mga yan. So, dahil energy sila lahat, i-clarify natin tong King of Cups. Wala tayong specific na description ng bida ha. As in, general reading to. Tingnan natin kung may lalabas dito sa clarifier. So, yung King of Cups natin, clarify ng Ten of Wands, Hanged Man, Ace of Wands, King of Cups. So, ang dating sa akin, problemado siya eh. Ayun sa ano, Ten of Wands. Kahit dito, Hanged Man. Feeling stuck. Or, trial card din kasi yan eh. Ngayon, dahil somewhat problematic siya. Kasi may something na nagpapaburden sa buhay niya. Kaya nagiging somewhat feeling stuck siya dito sa Hanged Man. Oh. So, may Ace of ano tayo? Ace of Wands. So, iniisip ko kung may kinalaman ba yung Ace of Wands sa problemang ito. Pero again, sa pag-handle niya ng problem, ang ginagawa niya, nagiging wise siya. Hindi siya napapadalos-dalos. Kasi kung nandito tong Ace of Wands, may gusto siyang gawin o dinidesire gawin o passion ba? Kaya lang, hindi naman niya magawa. So, let's say inspiration, creation. So dito na papasok tong Page of Wands. Probably pag-explore ng other option. Pero saan kaya yun? Bagong excitement. Pagiging adventurous.
Pero, ang dating sa akin, may gusto siyang i-discover. Gusto niya mag-take risk. Nandito tong Knight eh. Knight of Swords. So, inisip ko kung dyan ba iikot yung page. Yung page of wands natin. Kasi itong Knight natin, pwedeng may kinalaman sa intellect, communication, o politika ba to? Alamin din natin itong Knight. Kasi Knight din pong, actually, Knight of Wands na nga to. Knight of, Page of Wands na to, naging Knight pa to. Pares lang silang Wands na gusto ng adventure. O sundin ng passion. Kaya yun. Pero again, rebellious na nga to. Rebellious pa rin to. Ang sakit ng ulo ko. Kaya, clarify natin. Knight of Swords. Knight of Swords. So, ang Knight of Swords natin, Nine of Swords, Six of Wands, Hierophant, ang dating sa akin, may gusto siyang ambition eh. Nagmukha na tong ambition. Politika or gusto niyang tumaas ang posisyon niya. Kaya pala feeling stuck siya dito. Kasi mukhang malabo. Alam niya sa sarili niya malabo to. Or may hihirapan. Mangyari, politika. Mamulitika eh. Baka may iba na tatakbo ngayon. Yung may gustong manalo. So, doon siya naging rebelde in a way na naging adventurous siya. Kahit hindi niya alam kung mananalo ba siya o hindi. Nag-take risk na siya. So, may iba sa inyo na tumakbo ng politika or may kakilalang politika, nagpolitika, or kundi man literal na politika to eh. Yun nga, may someone na ambitious in a way na gusto niya ma-promote or tumaas salary. Kaya lang mukhang malabo nga at nandito yung Hanged Man at ito, Ten of Wands. Alam niya sa sarili niya mukhang malabo. Kaya ito nagwo-worry siya dito. Pero somehow gusto niyang magtagumpay, siyempre. Sa kanyang paniniwala.
na ma-achieve itong inspiration niya. Ganun eh. Ngayon, Knight of Wands na to, magiging matapang siya. Umaksyon. So, sa madaling salita, kung dito at first, wala siyang lakas ng loob, i-pursue yung passion niya o inspiration. Kasi alam niya sa sarili niya mukhang malabo. Ito, dito sa ending natin, ipapursue niya pa rin yung kanyang passion. Paglalaban niya ang kanyang dream. Take risk siya sa unknown na result. Magiging somewhat energetic, persistent siya sa pag-achieve ng kanyang goal. Ayun. At sabi ko nga kanina, yung Page of Wands, adventure. Ito rin, Knight of Wands ay adventure. Pero ito kasi pag-take ng action. Ito kasi curious lang eh. Sa Page of Wands. Nakikurious pa lang siya. Ito, literal na action na siya sa Knight of Wands sa kanyang passion o creativity. Basta ganun. So, literal na magiging ambitious yung tao dito. Hahanap siya ng way para magtagumpay somehow. Although alam niya sa sarili niya, mukhang imposible. So, ewan ko kung anong gagawin niya. Basta, ang mahalaga ay magiging fearless siya at magte-take action. So again, kung di kayo to, baka someone na pakilala nyo na nagpolitika or gustong pumasok sa gobyerno or gustong makakuha ng magandang salary o position sa trabaho. Anyways, career reading naman to eh. Dahil dyan, wala tayong partner, di ba? So, hindi tayo gagamit ng clue. So, diretso na tayo dito. Ano pang mensahe ang masasabi nito? Ayusin ko lang itong ginamit kong masikip. So, meron tayo ditong ladder. At boy. So, again, ito yung curiosity na sinabi ko dun sa page of Wands. Eto, hanggang dito. Nandito pa rin yung curiosity at nandito yung boy. Magiging somewhat enthusiastic. Again, yung curiosity ay tungkol dito sa ladder. So, pag nakita natin itong ladder, sinisimbolize niya yung promotion. Yung step-by-step process. Di ba? Parang may gustong ma-achieve yung iba sa inyo o ma-overcome na obstacle. O ma-promote. O tumaas ang salary, umangat sa buhay ba? Ito pa rin no. Pero malaki ang chance na lalaki yung may ganitong energy. Pwede rin naman sa babae kung extrovert. Pero malaki chance lalaki yung nagde-desire kasi lumabas tong boy. May girl din kasi dito eh. Boy ang lumabas. Di lalaki. So again, pwede rin namang babae kung extrovert.
Ngayon, ano to? So, ang dating sa akin, may gagabay sa inyo in times of crisis. So, pwedeng health problem to na may gagabay sa inyo para gumaling. So, probably mahal nyo sa buhay o pagsunod sa payo ng doktor. Or may mahal kayo sa buhay na ilalayo kayo sa kapahamakan. Lalo sabihin natin alam nila na napapariwara kayo or may iba sa inyo na tumutungo pa rin sa direksyon na alam nila sa sarili nila na ikapapahamak. Na para bang yung may mahal sa buhay na ilalayo kayo sa kapahamakan. So, ano example nun? Toxic relationship, di ba? Alam nila sa sarili nila ang toxic ng partner. Nakikita ng magulang, example. Na, yun nga, nahirapan ni anak. Pwede gagawa ng paraan yung magulang na ilayo yung anak nila dun sa toxic partner. Example lang yun. Ano pang maisip ko dito? Anyways, last na to. Naging vulkan naman doon. Ay! Yung snake, nagalit. Kasi vulkan eh. Diba, sumasabog pag galit na galit. Pag nasobrahan na sa damdam o pagtitimpi. So, ayan, sumabog ang galit. Ngayon, nandito tong snake. Kasi ang snake ay pwedeng temptation. Sumabog ang galit sa third party o sa mistress or teka. Ano pang maisip ko dito? O sabihin natin matagal silang hindi nagkita yung mag-lovers. So, dahil tagal silang hindi nagkita, edi magmumukha na tong sexual desire. Sumabog ang tawag dito. Ang pagmamahal sa isa't isa. Ayan. Kapag nagkita sila. Anyways, basahin ko na lang tong part na to para mabilis. Tatlong card lang ang kukunin ko. General advice na to for the whole month. So sabi, wisdom. Wisdom is your heritage. Seek knowledge and preserve it. Ito, companion. Listen to your inner voice. Your spirit guide is there to assist you. At ang huli, mysteries. So sabi, unlock ancient secrets. The past holds the keys to your future. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.